Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap at mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang ng tao ay hinggil sa issue ng responsible media or journalism. Sa binitiwang pananalita ni Pangulong Marcos sa ika-50 anibersaryo ng sa Pilipinas or Publishers Association of the Philippines Incorporated o ito yung PAPI ay kanyang hinikayat ang mga ito ng responsableng journalism, anumang linya at status ito. Doon sa speech ni Pangulong Marcos ay nagsalita ito ng ilang mga gabay dito sa anibersaryo ng PAPI na para kanyang ilang mga paghimok doon sa mga journalist na maging silang responsible in responsible journalism. So pag-iiba yun ng mga makatotohanang pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon sa mga tao, komunidad at bansa. So maging mahusay sa kanilang trabaho at hindi nila dapat ilagay o ikompromiso ang kanilang prinsipyo. So labanan nila ang fake news or false information at pagmamanipula ng publiko. Ilan sa mga pananalita ng ating Pangulong Marcos na yung labanan, yung fake news, yan, false information, manipulate ng public, yan yung nais na niya na gawin ng ating mga journalist, yan. Either anumang status nila, sila ay doon in paper, in television, or whatsoever broadcasting, yan, in terms of journalism, in broadcasting journalism, in papers, and radio, yan, mga ganyan pa yan, etc. Ayon sa ating pangaral o ng ating Pangulo. So, pangalagaan ng katotohanan at gayon din ng press freedom. Yan yung mga ilan. Pangalagaan ng ating mga journalist, yung press freedom at saka katotohanan ng pagbabalita o pagbibigay ng informasyon sa publiko. So, yung publishers ay malaking ambag sa pagbibigay ng information sa publiko. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pananalita at moral guidance ng Pangulong Marcos sa mga publishers ay nakikisa tayo sa kanyang pananalita sa mga ito at hindi lamang sa mga publishers kundi to all in the media, maging sa mga newspaper, printing, radio, television, internet platform, etc. ay dapat na maging responsable na journalist sila at media players at nag-ooperate ng mga ito. Yan. Hindi lamang yung may-ari, hindi lamang yung mismo mga journalist as in sila yung mga mga laman ito ng pagbabalita na ay they should be responsible journalist. So tayo ay pinakikisahan natin yung gabay o yung moral guidance panalita ni Pangulong Marcos na pag nila ang responsible journalism o responsible media, ano man yung media outlet niya o anong platform yan, internet ngayon, TV, radio, yan, newspaper, whatever platform na gagamit ng journalist. So maging responsable, maging sumunod sila doon sa kanilang principles at hindi lamang yun mayroon dapat na basihan siyempre kung ano yung dapat na kung paano sila magbibitaw ng kanilang mga servisyo. So naglipa na yung fake news or false information at manipulation ng mga media para sa kanilang interes at interes ng kanilang portahan at mga kakampi nila at influence in the society. So, pinagkakaisa nila ang mga fake news and controlling issues yan. Yan yung ilang issue sa media, fake news. Yan, yung ilang mga media practitioners gumagawa ng fake news. At ang di maganda kung natotolerate ng publisher yan, editors at saka
yung mga may-ari yan, or mga editors ng mga kung ano mang kwan yan, kung ano mang platform yan. So, ang naglipa ng fake news niyan, yan ay dapat ay hindi umiral sapagkat hindi maganda kapag sapagkat hindi mabuti ang idudulot ng fake news o maling impormasyon sa publiko. Parang halimbawa, parang simple lang yan, ibabalita mo ay may bagyo bukas, ano pa siya, siya ay isang super typhoon, wala namang pala. Magugulo yung isip ng tao. Parang ganun lang sa iba't ibang bagay mula sa ganyang klase ng pagbabalita, di ba? Dito ka nung ganun, pinalalabas mo na mayroong fake news, pinalalabas mo na mayroong darating na super typhoon pero wala naman pala. Walang batayan, di ba? So ano yung dudulot? Kaguluhan ng sa lipunan, magkakaroon ng gulo yung mga tao from that. So kaya dapat ay hindi maging responsable yung ating mga media practitioners, lalo na yung mga owners. So ngayon, tsaka yung mga editors niyan. Ngayon, kapag kasi dito sa pamamagitan ng pages, so maling pagbibigay ng informasyon, namamanipulit nila yung public. Kaya nilang manipulayin yung damdamin ng mga tao na matakot, masiyahan, uri ng gusto nila tumalon, gusto nila dumapa, magagawa nila yon sa pamamagitan ng maling fake news. Lalo na ito ay iba-block pa, no? O naglukuhan sila mismo sa mga media. Sila naglulukuhan doon. Ganon. So yan ang maging problema dyan. Or, siyempre, akala sa tao, yan, problema. At ikakalat ng mga marites. So yun, problema malaki nila. So yung press freedom to inform public as well as giving education and publication and shows ay mahalaga. Subalit hindi dapat gamitin ng media o anumang show in any platform sa hindi mabuting paraan para sa kanilang sarili lamang at kaysa nila sa ikakapahamak naman ng iba. So yun, yan ang hindi maganda, no? Don't use journalism at your own self-interest. Kumita para suporta mo ang kapangyarihan ng isang kaibigan mo, politiko, or para sa maling pagnenegosyo, pagtatakip, over exaggerated, lalo-lalo sa maliliit na tao. So yan ang mahirap sa media, na kanilang pinagpipiestahan ng ilang mga issue para, syempre, doon sila earn kung saan tatabo yung kanilang issue, syempre dadami ang kanilang mga kikitain doon, ang mga advertisement, etc. So kaya yan ang mahirap dyan, lalo na syempre kapag ganyan, pinagtatagal nila sa niya sa area kapag ganun yung mga issue at kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa ginagawa doon sa mga nagaganap na mga nangyayari. Halimbawa, isang pakikialaman nila isang issue at kung ano-ano kanilang insert doon para magkaroon ng mga but definitely pag ginagawa nilang hindi nagiging makatotohanan as is, kundi minamanipulate nila yung balita, minamanipulate nila yung mga istorya to siyempre para kumuha ka ng influence sa publiko o ng audience. Yun ang mahirap doon. So dapat at hindi maganda yung epekto sa tao nun. Isipan, damdamin, di ba? At mahirap yun. The Filipino people and media na magkaisa na hindi magamit ang media sa anumang linya nito in false directions and manipulation and inserting not good to people's mind. So dapat magkaisa lahat. Yung media at saka yung mga tao, maging gobyerno in a truthful media at ito ay nagbibigay ng mahusay na informasyon, mabuti at nakatutulong sa lipunan pamayanan, na ito ay nagbibigay ng moral, edukasyon at mabuting pamumuhay. Hindi yung issue na gusto mo naging crazy ka, parang ganon. Halimbawa, hindi maganda yon. Inipunan mo na maging salbahe, parang ganon. Hindi maganda yon. You should dapat ang influence in the society, of course, hindi ka lang basta nagbibigay ng balita kung anong balita, kundi you are molding the people's mind to be good, law-abiding citizen, mga ganun tipo, di ba? Morally. At hindi basta tira ng tira, mga ganun mga bagay. So yan, at nagdudulot ng hindi mabuti doon sa lipunan ang maling mamanipulate paglalabas ng informasyon. So yung ang karapatan at batas ay higit ang makadiyos na pananaw at dapat na laging basehan ng kanilang prinsipyo at gawain sa media upang hindi pang-abuso ng tao
using media platform, TV, dyaryo at radyo. Yan. Yung karapatang pantao, batas, at makadiyos na pananaw, so dapat pamunahin yung base ng ating media practitioner, ng journalism. May-ari ka, ikaw mismo yung nagbabalita. So dapat dapat nirespeto mo yung karapatan ng iba. Hindi yung karapatan mo na bilang mamamayan ang tinitingnan mo. Karapatan din nung kapwa-tao mo, nung tinitingnan mo yung karapatan, dapat yung karapatan na bus na marespeto kapag nagbibigay ka ng impormasyon, nagbabalita ka. Karapatan na pag-ibayin mo yung batas at makadiyos na pananaw. So dapat yan ay isa sa mga basehan ng ating media, yung pagiging matuwid at legal para yung media ay hindi nagkakamali. So yung lahat ng mga media dapat yan ay kanilang pag-ibayuhin. Yung kaya PAPI, yung sana ng broadcaster ng Pilipinas, yung organisasyon nila, at iba't ibang mga kumpanya na mga media na naglalathala, radyo, TV, internet. So yan. So iba't ibang mga platform. So may-ari o yung mismo nagbabalita dapat ay batihan nyo yung legal, respeto yung karapatan pa. Hindi yung karapatan mo lang. Tira ka ng tira ng ibang mga tao, pero hindi mo nirespeto yung tinatawag nilang privacy. Kasi yung tao, tira ka. Kasi kailangan natin maglabas ng informasyon, pero illegal na yung ginagawa mo. Diba? At gusto pa nga nila tanggalin yung libel para ma-opensa nila yung sinasabi nga nagkakamali. Hindi mo kinakailangan tanggalin yung libel kasi putting out libel, walang proteksyon yung sino man tao against doon sa mga ganyang fake news at palalo mga media. Ano ang proteksyon ng mga tao o sino man doon sa palalong mga media, lalo na kayo ring kapwa niya media? Anong protection nyo laban doon sa mga salaulang mga media na tinitira ka doon sa TV, radyo, newspaper, di ba? Kahit yung nasa gobyerno. So ngayon walang libel. Yung libel at dapat ay mas mabigat pa ron ang kaso kapag mali yung ginagawa ng media. Kasi kung tama naman yung sinasabi mo para pa-actionin mo yung gobyerno, makaka-action yung gobyerno to nail them. Kasi tama yung, halimbawa ako magsasalita ako bilang dito sa internet bilang isang vlogger, human rights promoter. So itong halimbawa itong mga salaulang medyang ito ay ating dapat na masupil. So yung gobyerno supilin itong mga salaulang media na nakikita naman natin. So it's true. So ngayon kung true, masusupil, kasi kung hindi, masumi for libel, di ba? Parang gano'n. Pero kung totoo, you can be arrested anytime, di ba? Kung totoo yung sinasabi. Ganun lang kasimple yun, di ba? So kaya dapat mayroon din na protection yung tao. Kaya din na magsasabi, what is the protection of the others kung yung media binabanata mo siya. So ano sinasabi mo, sagad na sa buto, hinihiya mo yung pamilya, nilalagay mo sa pilgrim na kagaya ng red tagging, hinihiya mo, piniperwisyo mo, balita ka na balita na gano'n. Pero kahit pa sabihin mo, piyaw lang yung ginagawa mo, o wala kang direct na sinasabi, blind item in the media, pero malalaman, lalo na kung sikat yung mga tao, matutukoy agad nila kung sino yun, diba, in the society. So yun ang mabigat do, kaya dapat, so maraming sinisirang tao ang irresponsible media, TV, channel, programa, radio, etc., broadcasting, and publishing and shows na hindi naman totoo ang kanilang mga paratang at sinasabi, gamit lamang itong tools to distract others and self-interest, etc., etc. Kung kaya't ito ay hindi dapat itolerate ng media at pamahalaan at lipunan Pilipino mula sa iba't ibang sektor. So yan ang mahirap dyan, no? Dapat ay maraming sisirang tao, pamilya, or organisasyon man, o maging politiko, nasa gobyerno, o maging yung ating nasanay na enforcement, kung gumagawa sila ng mga fake news. Kasi malakas ang kapangyarihan ng media sa paglalathala, kahit kayo simpleng marites, ay naapektuhan ka. So, kaya kapag yung media nagbanat ng ganon, syempre tinitingnan makatotohanan sila, yung pala mali, di ba? Yung masisira yung image ng isang tao. Napakahirap ibangon yung image kapag ginaganon ka ng media. Kaya dapat responsable ka bago tumira, siguraduhin mo merong legal suit yan. Kasi kung walang legal suit, nagdala ka lang, iwasan mo na yung hinala mo na yan. Kasi nga, sisirain mo yung tao. Sisirain mo yung pamilya,
sisirain mo yung komunidad. O ganon. Isang bayan, tinitira mo yung isang bayan, hindi kalaban mo isang bayan. Sa laula yung bayan na yun, anong mga bagay. Ano ba magagalit yung mga tao? O kaya tinitira yung Pilipinas, ano ba, media, US, bilang bata, yung mga Pilipino, mga ganon, di ba? Mga siraulo, di ba? Ang mga ganon ng ibang media. Siraulo yung mga Pilipino, mga palabas pala, malado sa media, di ba ganon? Malado sa responsible media nila. Diba magagalit tayo doon sa ibang bansa mga media kasi tinitira niya mga Pilipino. So, di ba? Ganun din doon sa ano, ngayon, anong susunod natin doon? So, ano yung ating proteksyon laban doon sa ganun. Lalo na malalagay pa sa peligro yung buhay ng isang tao, di ba? So, yun ang mahirap doon. Kaya dapat maging responsable yung media at ito yung nagsasabi ng makatotohanan. Lalo na ang inalathala ay may legal na usapin. Yan, maging malinis sa legal na usapin at even nga yung mga pangkaraniwang bagay, syempre nakakasakit din ng damdamin yun. Kahit ganon, usaping libel pa rin yun. At lalong-lalo na kung ang libelo ay nasa legal na usapin, napakabigat, di ba? Kasi nalalagay sa peligro ang isang tao in a legal talk. Hindi ba sa pinulaan mo, mayroon siyang galis sa sa paa. Di ba, mga ganon. Okay. Di ba, kahit ba ganun mga bagay, nakapagpapahiya ka ng tao, di ba? Sasabihin mo, I kiss you. Ganun, di ba? So, hindi dapat magrespeto sila nung karapatan at noong karapatan ng tao, meron silang karapatan na privacy. Kaya nga yung may privacy tayo, meron tayong mga bagay na hindi naman dapat napapalatala, di ba? Meron kang simpleng so kaya ka nga naroon sa bahay para gamutin mo yon. So hindi mo naman dapat pinathala pa inuubo si human rights promoter, di ba? Ganung bagay. So hindi rin tayo sang-ayon na i-discrimination sapagkat ito lamang ang proteksyon ng isang tao sa mga paninira at mas pagtuligsa ng pagkatao, family at any groups, even in government, etc. Kahit anong masamang salita at paninira ay matatanggap mo sa makukulit at media at journalist. At ito ay hindi mabuti sa pagtira ng pagkatao, lalo't hindi totoo at makatotohanan sa labag sa karapatan. Yan. Hindi lang individual yung sinisira nung kapag naglalasada ng ganyan. Kanina yung marites sinisira yung isang pagkatao, profesyon, yung pamilya, di ba? So lahat tayo, meron tayong bilang media practitioner, sikat na sikat ka, di ba? Walang anuman. Pero pag binanatan ka doon sa sira yung pangalan mo kahit media ka pa, kapag tinira ka doon sa media, di ba? Kaya, so, yung iba kasi, habang binabanatan ka, kapag magaling ka, lalo ka sumisikat. Pero kapag mabigat ang bumana sa iyo, kahit anong sikat mo, di ba? So, yun ang mabigat doon. Unless kung, siyempre yung mga media, or even showbiz, habang binabanatan ka, lumilitag yung name mo, latulungan ka nung isang istasyon para itaas yung pagkatao mo o gagawa ka ng mga solusyon. So dapat may pagsuporatan ng ating media, TV channels, radio, newspaper, etc. At mabuting pamamahala at patas ng hustisya. Kung may freedom of speech and media, ang media at sino man ay may karapatan din ng sino man sa kanilang pribado at pamumuhay o civil rights, etc. Gamitin ng media at TV channel, radio at publishing newspaper ng kanilang kalakasan at improvement upang mapaksyon ng wasto at patas at tama ang pamahalaan laban sa krimen at paglabag sa batas at pang-aabuso at korupsyon sa pamahalaan, etc. Lalo na sa pagtulong sa kapwa at hindi panirapuri lamang ang gawin at gamitin ang kanilang influence sa maling hakbangin using all media platforms. Ayan yung ating boses na bilang promoter, dapat i-respetin nyo yung karapatan. Dapat napapaigting nyo yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya. So dapat yung media, in the legal acting, so dapat yung patas ng hustisya, yung pinapairal. Hindi kayo i-balance. Kasi pag minsan kita yung media, may kinakampihan. Sa kanila kahit na yung media ay yung nagba-blind item, kita-kita kampihan sila. Mali yun. Kasi kapag kinakampihan mo yung pang-abuso o maling pananaw, indirectly sisirain mo yung buhay o kaya nakisuporta ka, di ba? So
Diba, yung mga nangyayari ngayon, yung mga issue ngayon, pag nagbalita nyo, kawawa yung mga tao na babalita regarding so what happened to them, di ba? Hindi aside pa, halimbawa, doon sa nangyayari mga investigation sa Senado, aside from ibabalita mo na ganun parang ganun, ito yung investigation ngayon, ito yung naka-report, tapos dadagdagan nila ng mga ganito, ganyan, di ba? Opinion ganun. So, problema ngayon na magiging hindi maganda yung opinion ng mga writers, mga journalists, kung sasawa pa nila kung anong opinion. Yung nangyayari doon sa investigasyon na hindi pa tapos, di ba? So, you should dapat. Pagka nagbigay ka ng, hindi ka basta mag-uopinion lang. Kapag kung ano sinabi doon sa kongreso, yun ay lalatala mo. Kapag nagsama ka ng opinion mo, mahirap yun. Sa ibang bagay na yun, dapat promotion yun. Ngayon kung dapat kapag nagbabalita ka as is, parang photocopy, mga ganun. Kasi dahil hindi po pwede na magbibigay ka basta-basta ng opinion mo o pagbabalita. Yan, dahil sinasabi mo. Typhoon bukas pagpalagay mo may balita ng super typhoon, tapos biglang magsasabi ka na kung ano mga sarili mong opinion, di ba? So, medyo dapat ay mahusay ang iyong binibitaw ang mga salita. So yun, kaya dapat sana yung mga media respeto ang karapatan, legal, patas, o justisya, lalo na legal na usapin. Dapat fair kayo, hindi kayo dapat maging unfair doon sa suspect or doon sa uma-after. Kasi even the government nagkakamali at umaabuso. So kaya yung suspect hindi always sila ay kriminal. Diba? Pwede silang biktima ng set up at sila ay dumadaan lamang doon sa process. Kaya ganun. Pero walang kasalanan. So kaya dapat ay hindi basta-basta pinaligal. So palaging yung human rights, good governance, fair justice dapat yun ay yung sinusuportahan. At syempre maka-Diyos na pananaw na lahat ay hindi ka dapat ay nasusunod mo yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa pagpapatupad ng mabuting pamamahala at isa dyan. Diba? So, hindi lamang media kundi lahat ng nailathala at naipalabas sa TV, radio, news, paper o any publishing etc. ay dapat na hindi nagagamit sa maling pananaw at interes ng nila. Kundi mabuti lamang ang sinusuportahan nito at hindi puro kumita lamang analysis ito at ng media etc. Kaya kaya nilang guluhin ang isip ng mga tao at pagpalikin etc. Hindi lamang yung media, yung di ba, media, pagbabalita, etc. Maging showbiz, maging kung anumang mga anumang show mo, dapat ito ay mayroong paggabay ng mahusay na pananaw, legality, human rights yan, fair justice, at maka-Diyos. Dapat ganun yung nagiging tema nung mga lahat ng show, entertainment, TV entertainment, movie, lalo na yung mga media na dapat naka-consider doon para hindi kayat ng maling pananaw. Kasi kapag malakas ang media kapag humikayat, para komedya lang yan. Kapag ang media naglabas ng paghikayat ng paghihimagsik, malakas ang malakas ang yan. So kaya yan ay parang LPLibus turismo, mga ganun. Pag nag-ala LPL yung media, diba? Mahirap. Lalo na, hindi naman namin balita lang yan So create ka ng ganun. Balita lang yan, nagbalita ng mga nagre-revolution, palagi may babalita, diba? Ayun, hindi ka naman basta pwede i-block ng government kasi karapatan mo ibalita yun. So ngayon, ay bubusalan ka ng gobyerno para di mabalita yun. Alba, matitinitingnan ng gobyerno gawa mo rin yan diba? O whatever, o kaalyado mo yan, diba? So kaya ganun. So parang manipida kung ganun. So kaya mag-responsable yung media doon sa ginagawa. So nabigabayan kayo ng Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo mula mabuting balita ng wastong pananalita at pananaw sa buhay para sa inyong profesyon at estado sa buhay at ito ng magkakaisa at kapayapaan at
katarungan, yan. So, yung media, magabayan kayo ng Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, maliwalagan kayo ni Banal na Santa Maria. At nang mapairal nyo yung pagbuti o responsible journalism, personal ng media, nilathala kayo ng makatotohanan, hindi pangnikayat lamang ng mga kabalbalan sa mga tao, pagpabalita ng mga issue lang para lamang na pagkagulo yung television nyo, pagkagulo yung diary nyo, gano'n, diba? Issue, mayroong putlig si ano, diba? Issue bigla, diba? Dinubog ng tao, putlig lang, dinudumog ka ng tao, diba? Kitang naman rin kapag tuloy yung diary mo, diba? So yun, mga ganito po na para bang mga irrational na mga bagay, pero na dapat ay yung mga makabuluhan na humuhubog sa mabuting pamumuhay. Hindi yung puro manghihiya kayo ng tao sa show, manghihiya kayo ng tao sa balita para lamang dumugin kayo ng mga advertiser at saka ng mga manonood, di ba? Kasi manonood, maraming advertise at maraming tatangkilik. Diba? Nanatili kayo sa area at mali naman ang ginagawa. So yan, sana magabayan kayo at kayo ay mamalita na maayos. At hindi kayo ng tao. Yan. So marami yung tao, angal-angal sa inyo na ganda yun. So kaya dapat maging fair. Dapat kasi ang ginagawa nyo, yung inyong media ay nagagamit para ipagtanggol yung mabuti laban dun sa masama. At hindi kayo na nang masama laban sa pang-api at pang-aabuso. So yun. So dapat ganun ang mangyayari sa media. That the media will sana gabayan ng banal na Panginoon at na kayo yung yan ay nagagamit sa pagpapanatili ng mabuti at pagtatanggol ng mabuti. Kaya ngayon ba sinasabi, gusto na ma-decriminalize yung libel kasi para mapa-action, para maano nila yung mga masasama. Ang problema ng fake news at saka sa laulang media, abuso. Tira ng tira, problema yung mga tao na nasa salamulan nila, di ba? So yun. Kaya dapat yung MTRCB, halimbawa doon, kapag may mali yung talagang anuhin nila agad yun kapag ganun, mabagsik dapat sila doon. Kasi maraming preparation ng tao. Sa sine, mga ganun. Doon naman sa newspaper, sa iba, kung anong sa ganun, ganun yung kung sino papataw ng batas, yan dapat talaga nililingit niya sa pag-aralan dahil sa hindi maganda kung sila ay mali ang kanilang. Sa ibang nakalap naman na pagbabalita, itong DepEd ay nagsagawa ng bagong guidelines sa matatag curriculum at sinusuportahan ang ating new DepEd Secretary Angara as sa kanyang pagpapigil ng mga programa nito at concern sa ating mga estudyante. Ako din ay mahusay na panukalan ng Secretary Angara at naway pag-aralan pa niya mabuti ito kung ito ay uugma o dapat pag-aralin pa siguro ito ibayo ng siguro pag ibayo ng computer at digital knowledge ang gawin para kapag graduate ng estudyante magaling sila sa computer at internet na siya makabagong teknolohiya na dapat equip ang graduate yun. Siguro doon sana kasama doon yung talagang hindi mo alamin kung ano kung paano nagsimula yung computer pero dapat din alamin pero ano man kung paano dapat alamin nila kung paano mag-computer, kung paano mag-internet kasi yun yung parang ba kailangan na kagaya ng inyo yung mga call center yung mga online jobs. So kailangan magaling sa internet, magaling sa computer kasi kung mahina ka dyan problema lahat ng gagraduate marunong sa computer ang mga Pilipino kasi kung hindi ka marunong sa computer mahirap atrasado ka kasi nade-develop tayo for digitalization ngayon dapat lahat ng estudyante hindi mo lang alam kung saan nagmula lahat naman itinuturo naman yan kasi sa college din pero dapat sa high school dapat alam na yan alam mo na kung kailan nagsimula ang computer kung paano ginagawa pero dapat yung mismo pag-computer ang internet dapat yung ating paaralan pero equip dyan na maaaralan nila ng estudyante from siguro 3rd year to 4th year ganun hanggang doon sa lalong lalo na doon sa senior high school ay maaaralan na sila ng ganyan para sila ay mahusay hindi yung kahit high school, first year high school ka pa lang o kahit elementary marunong ka ng mag cellular kahit ganun cellular lang dapat marunong ka rin talaga mismo
computer mismo, di ba? So, kaya dapat ay pag-ibayuhin yung yung mga ganyan, halimbawa, computer, cellular, tablet, mga ganyan. So, yan ay pag-aralan ng ating Secretary Angara, yung pagbibigyan niya ng quotas na bigyan edukasyon in educating them in computer and digitalization. So, pag-ibigay din ang kaisipan ng estudyante sa pagharap sa mga fake news. Ngayon na nagmamanipulate sa internet, even media, broadcast, and publishing upang maloko at madala sa mali paniniwala at gawa ng ating lipunan ay namamanipula ng fake news o panloloko at panlalansin ng mga tao, kaya dapat maging alert at kayang ituwid ito o hindi ma-improve ng mga fake news. Yung mga estudyante, alam na yung mga estudyante, di ba? So sila yung sa internet ay madalas nag-internet ng mga estudyante. So may mga fake news na nababasa nila ron, mali. So hindi sila dapat paano hahanap yung mga fake news na yan, mga pagbabalita, no? Parang simpleng marites na may balitang bayan, balitang dapat naharap nila yon na gano'n. Para hindi sila nagpapanik, para hindi sila naloloko. Halimbawa, lalo na yung halimbawa sexual na panluloko dun sa internet, hindi sila maluloko ng ganyan. Or even ito ay pang publiko, pang community na kuha ng mga panluloko sa internet, panluloko sa news. So dapat maging mahusay sila dyan para matalino kung paano naharapin yan. At hindi madadala sila. Kasi kapag tayo ay nadala sa fake news, kaya kinakailangan ang ating gabay o ang boses ng human requirement, palagi nyo tandaan, palagi na kayo maka-Diyos. Palagi kayong maka-Diyos, legal, at inyong irespeto yung karapatan. So, yung pangunahin natin ng mga bagay na yan, kung yun ay inyong pag-iralin sa inyong prinsipyo, maka-Diyos, legal, maka-Diyos, at saka napapairal kayo ng patas justisya, hindi kayo mawawala sa anumang uri ng pinaharap ninyo. Kaya nyong i-overcome yan at pairalin yung mabuti, matuwid from the guidance of good news. Guidance ng Diyos sa mabuting balita. Guidance ng legal, karapatang pantao, patas justisya yan. Kapag yan ay inyong naging basis, so walang makapangliligaw sa inyo. Sa inyong tinataka kapag kayang fake news. Ayan. Aba, may fake news na ganun. Kasi kapag may may fake news. So ngayon ikaw ay naiinganyo na gumawa ka ng hindi mabuti. Dahil para harapin mo yon. Naiinganyo ka na gumawa ng mali para harapin mo yon. Instead of gagawa ka ng libraan, o yan ay papatulan mo ba o hindi, o makikisa ka. In the legal way, not in the abusive way. Kasi kung abusive way, kakasala ka sa batas, magkakasala ka sa Diyos, makakapahama ka ng tao, lalo na mali. Diba? Tayo maging malinaw sa inyo yung mga ganyan dahil hindi mo, lalo na kung ito ay sinasabing threaten in your life, pero hindi naman pala. Kundi, ikaw ay hinihikayat na makagawa ka ng pagkakamali. Pag nahikayat ka ng paggawa ng pagkakamali, maaaring legal o maging kasalanan mo sa Diyos. So, yun. Kaya maging mahusay tayo sapagkat may kapahamakan ng bawat mga bagay na mali natin ginagawa. Kung tayo ay maingganyo na kagaya nga kung tayo mahikayat, mapaglalamon yung job from any fake news or any bad influence. Yan. Tandaan natin yan. Yan. At hindi lamang sa mga estudyante, sa lahat ng lipunan ng Pilipino, dapat tayo ay may basihan kung paano natin naharapin na natin mga bagay. So yun, at maliwanagan ni Mother Mary ang bansang mula pamahalaan at mga Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala, matuwid, makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan ay sa pamahalaan at nang makumuhay tayo ng mapayapa at patas ayon sa karapatan at may kaligtasan ng spiritual. So, muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa ligong ito hinggil din sa karapatan din sa isang ating tinunghayan na gabay ng ating Pangulo mula doon sa responsible media practice. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.